Eto na bang natutunan mo sa pagiging security personnel? Nawala na ba ang tiwala mo na walang nakakaligtas sa pangil ng batas? Nangyari kaya yun? Kung nasa posisyon na nagpapatay sa kanya. Mara? Kapag may nangyaring trahedya o may ginawang krimen laban sa iyong pamilya, ikaw ba'y maghihiganti o magpapatawad? Yan ang nakakapukaw ng sari-saring damdamin sa totoong kwento ng isang babaeng certified security professional na maraming pinagdaan ng pang-aabuso at nitong huli, pinaslang pa ang isa niyang mahal sa buhay. Ano kaya ang kanyang mga naging hakbang para makamit ang hustisyang nararapat para sa kanya at sa kanyang pamilya? Siya ba'y makakapatay at makukulong? Ating niyang pakatutukan dito sa aming episode na pinamagatang Higanti ng Anak. Tito Ramon, gusto ko na po umuwi. Parawan niyo na po. Uuwi na po ako dito. Uuwi na po ako. Tatakas ka! Tatakas ka! Ang ganda mo lalo. Pero huwag kang sumigaw! Intindihan mo? Ano kagagawa mo? Ha? Hindi po. Hindi po dito. Hindi po. Manig ka sa akin. Pag nagtangka ka ulit, uubusin ko sila. Di ba mahal mo papa? Mahal mo mama mo? Opo. Uunahin kita! Ayaw. Tama na! Mara, mahal. Tana. Tana, tagal na yun. Kalimutan mo na. Tana. Tungkol doon sa natanggap mong pang-aabuso sa mismong tiyuhin mo, how did that affect you? Tita Mel, kasi I was in college that time then. Tapos, hindi ko kasi alam na mangyayari yon. Sobrang natakot ako, Tita Mel. Kasi syempre, hindi ko pa naranasan, dalaga pa ako noon. Oo. Tapos virgin pa ako noon. Oo. Tapos, anong nangyari, Tita Mel? Grabe, nanginginig talaga sa takot. Tapos, naawa ako sa sarili ko. Kasi wala akong masumbungan. Although na-warn na ako earlier na ganon, pero hindi ako pwede magsumbong kasi baka magagalit ang pamilya ko sa pamilya ng tita ko. Yun na nga, hindi ka makalaban, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Ikaw nagdesisyon na maging isang certified security personnel. Anong nangyari ba? Nag-graduate na ako ng college, so nag-work na ako sa gobyerno. So after noon, nakita ko may offer palang ganung course. Oo. So but you have to finish like bachelor's degree mo na. Tapos ibang course yon. Ang course na yun ay tulong sa'yo para maging matapang ka. Kasi certified security means you have to secure lives and property. Okay. Tapos they will train you how to be matapang talaga. So they will help you hold a gun, defuse a bomb, and everything gawin mo. So, nag-aral ako. You have gone through encounters with the rebels, no? Yes, Tita Mel. So, saan ka nagtatrabaho noon Sa at that time? gobyerno. Sa gobyerno. Sa City Hall ako nagtatrabaho, pero I connect with these people. Aha. They call me in case there are going to be rescues, ganon. Okay. They call me, bibigyan project. Kasi hanapin na sinong pinakamatapang. Totoo ba na talagang sumasama ka dun sa mga rebel places, Yes, areas, Tita Mel. Yes. Ako mag-deliver. kidnappings and Yes. such? Oh, Naging task ko yun. and your son?
Malaki naman na Tita Mel. Kaso nakaawa siya, iniwan ko siya. Harold! Ulit ka talaga! Mga di ba? Umigil kayo! Sinabi ng tama na eh! Pumapatol ka din pala sa mga bata? Ganyan ba talaga kayong mga rebelde? Anong rebelde? Hindi ako rebelde. Anong hindi? Rebelde ka! Tinutulungan mo nga sila, di ba? Ano, Harold? Nakita mo na kung anong kayang gawin ng nanay mo. Hindi ka pa ba maniniwala? Rebelde yan, nanay mo! Rebelde? Tara. Harap ka dito para magamot ko yung sugat mo. Harap! Harap. Okay na po ako. Harold. Harold. Mara, hayaan mo muna yung anak mo. Hayaan? Kita mo na nga natututo ng magbasag ulo. Ano susunod? Sasali na sa mga gang. Benji, ikaw ang lagi niyang kasama. Bantayan mo naman. Alam ko ang lahat ng ginagawa ng anak mo, ha? Eh, ikaw, alam mo ba kung pang ilang basag ulo niya na yan? Alam mo ba kung bakit siya inaaway, kung bakit siya binubuli? Dahil sa'yo. Dahil sa pagsuporta mo sa mga rebelde. Dahil sa pagiging rebel sympathizer mo. Hindi ko sila sinusuportahan, lalo na sa mga maling gawain nila. Pero may sinumpaan akong tungkulin. Kasama doon ang pagpapatupad ng kapayapaan. Paano mo ibibigay ang kapayapaan na yan kung mismong pamilya mo ang ginugulo niyan? Kung talagang iniisip mo ang kapakanan ng anak mo, Amara, itigil mo na yung laban mo. Anong mundo ang iiwan ko sa anak ko kung gagawin ko yon? Kung mananahimik ako, ang sugat niya maghihilom. Pero kapag nawala na siya ng tiwala sa hustisya, hindi na babalik yon kailanman. Kailan niyo ba maiintindihan na para sa inyo ang ginagawa ko? Habang tumatagal, palayo ng palayo ang loob ni Harold sa kanyang inang si Amara. Lubha siyang apektado sa madalas na pagtatalo ng kanyang mga magulang. Hanggang sa Ma! Kailan mo pa ito ginagawa? Akala ko sa isang linggo pa yung uwi mo. Nag-aadik ka? Bakit, Harold? Bakit mo ginagawa to? Bakit mo sinisira ang buhay mo? Itatanong mo ba talaga yan? Dapat alam mo kung bakit. Dahil sa'yo! Dahil hindi mo alam kung bakit ano nangyayari sa akin. Alam mo lang yung trabaho mo. Sinisisi mo ko dahil nagtatrabaho ko para sa pamilya natin. Gusto ko mabigyan ka ng magandang buhay! Kamusta naman? Gumanda pa yung buhay ko. Ma, gumanda pa yung buhay ko. Hindi, di ba? Hindi. Alam mo kung kaninong buhay yung gumanda? Sa mga kano, sa mga hapon, at kung sino-sinong bata na hinostage ng mga rebelde na iniligtas mo. Ayun, hindi ako. Nakaintindihan mo yung trabaho ko. Kinailangan nila yung tulong ko.
Kailangan nila yung tulong. Ako! Ma, ako! Kailan mo ako tutulungan? Kailan mo ako binigyan ng atensyon, ha, Ma? Kailan mo ba titigilin yung mga rebeldeng yan? Para ako ng mga anak mo. Yung unahin mo, yung piliin mo. Yung tulungan mo, Ma. Tama na. Tama na. Nakakahiya! Nakakahiya! Nasaan ba yung asawa mo? Siya yung dapat nangangaral at nagbabantay sa anak mo eh! Huwag ka na maghanap ng masisisi pa, Corazon. Nangyari na yung nangyari eh. Tama po si Harold. Magaling lang ako magsagip ng iba. Pero sarili kong anak, hindi ko matulungan. Hindi ko masagip. Ako na. Malalampasan nyo rin to, anak. Kung yung ibang tao, hindi mo sinukuan. Pamilya mo pa kaya? Basta nandito lang ako para sa'yo, ha? Thank you, Pa. Simula nung bata ako, ikaw na yung nasasandalan ko. Mahal na mahal po kita. Hindi ko alam ang gagawin ko kapag nawala kayo sa buhay ko. Ayun ni Mama. Nandito lang ako. Anak ko, para sa'yo daw. Umalis yung nagbigay. I'm sure may death threats ka rin dyan, ano? Yes, marami. Kaliwat kanan. Kaliwat ka na? Like, Yes. in what form? In a call, in a food agent, in everything. Like, pagtatawag sa'yo, ano sasabihin sa'yo? Oh, lumayas ka, papatayin ka, ganon. Kasi I discovered so many things. Ay, Yes. About the kidnapping. And who's who is who. sa kabila ng lahat ng peligrong kinakaharap mo, ano na nga yung isang natuklasan mo? Yung about your husband. Huwag kang mag-alala pa. Kahit 100 milyon ang ipatong nila sa ulo ko, hindi nila ako masisindak. Basta anak, mag-iingat ka parate, ha? Oo naman pa. Eh, yung kwelyo mo, no? Ayusin ko lang. Sige lang. Hello? Amara? Yes. Anak, nandiyan ka pa ba? Tara, Manong. Sinusubukan kong ayusin ang lahat, Benji. Mga problema natin, si Harold. Pero hindi pala ako sisira sa pamilyang ito.
Ikaw! Matagal nang sira ang pamilyang to! Hindi mo lang nakikita dahil puro vision mo ang nasa utak mo! Huwag mong gagawing dahilan ng trabaho ko para pagtakpan ng panluloko mo. Ano na namang gulo to? Yung papa mo may babae. Niloloko niya tayo. Sige. Sige, aalis ako! Pero gusto kong mamili si Harold! Kanino mo gustong sumama? Sa akin o sa nanay mo? Wala kang karapatang papiliin, nako. Wala ka ng Mamili lugar sa buhay Mamili namin. ka, nak! Mamili ka, nak! Kung kanino gusto sumama. Pwede mo, tama na! Wala akong sasamahan kahit kanino sa inyo. Alam niyo, mas mabuti pa. Maghiwa-hiwalay na tayo. Tuluyan na ngang nagkawatak-watak ang pamilya ni Amara. Naghiwalay sila ni Benji at ang masakit, mas pinili ni Harold na tumira sa Lolo Daniel at Lola Corazon niya. Nagpursigi si Amara na ayusin ang relasyon nila ni Harold hanggang sa humantong siya sa isang desisyon. Ano? Titigil ka na sa pagiging certified security professional mo? Huli na para sa pamilya namin. Gusto ko sanang isalba ang relasyon ko sa anak. Magkakaayos din kayo niya si Harold. Alam mo, habang nakatira dito sa amin ng mama mo, parati naman namin pinapaalala sa kanya kung gaano mo siya kamahal. Oo naman, anak. Salamat po, Pa. Hello, my beautiful sister! Ramon! Nakalimutan ko sabihin sa inyo na darating si Ramon. Uy! How are you? I'm good! Kuya! Ano, Bayaw? Ako, pasensya na, nakalimutan ko ipaalam sa inyo, dadating siya. Si Tito Ramon mo, yung asawa ni Tita Lucy mo, yung galing sa Amerika, nag-retire na kasi sila. Dito na sila ulit sa Pilipinas. Batiin mo. Nakakakawa mo! Ha? Hindi mo. My God. You've grown into such a beautiful lady! Amara. I'm sorry. Narinig ko yung nangyari sa inyo ng asawa mo. Kung may kailangan ka, kahit na ano, sabihin mo lang.
here for you, Amara. Anytime you need. Layuan mo ko. Hindi ko kailangan ng tulong sa demonyo katulad mo. Teka, sandali. Matagal na yun, ah. Move on. And besides, wala namang nakakaalam, di ba? Tiniis kong lahat ang pangbababoy mo sa akin. Halimaw ka. Araw-araw kong dala ang bangungot ng kademonyohan mo. Wait. Kung noon kinaya mo, ngayon, lalabanan na kita. Wait. Ito na bang natutunan mo sa pagiging security personnel? Ang maging violent. Amara, come on. Masakit to. Hinding-hindi mo na ako matatakot. Hinding-hindi mo na ako mamomolestya. Kaya kung gusto mo pang mabuhay, wag na wag ka nang magpapakita sa akin. Amara? Minulestya ka ng... Kuya, hindi. Hayop ka? Pinagkatiwala ko sa'yo, anak ko. Pagkatapos... Kuya, hindi! Kuya, hindi! Daniel! Bakit mo sinasaktan ang kapatid ko? Ano ba nangyari? Yan! Minolestya niya ako ng paulit-ulit. Ate, hindi. Hayop ka! Hayop ka! Hayop ka! Umalis ka rito! Walang niya! Umalis ka rito! Ayaw na kita makita! Walang niya ka! Demonyo ka! Dahil sa nangyari, tuluyan nang nasiwalat ang pangmomolestyang ginawa noon kay Amara ng kanyang tiyuhin. Hindi siya pinabayaan ng kanyang mga magulang, lalo na ng pinakamamahal niyang ama, para tuluyang maghilom ang sugat niya sa nakaraan. Hanggang sa... Mabuti na lang pa at napapayag niyo si Harold na magparehab. Salamat po. Wala yun. Pagdasal na lang natin na magtuloy-tuloy yung pag-ayos niya. Kung wala kayo nung gabi nung kinumpronta ko siya, baka napatay ko si Tio Ramon. Pero alam mong hindi paghihiganti ang sagot. Ang totoong tagumpay ay yung maipakita mo na sa kabila ng mga ginawa nila, hindi nila masisira ang pagkatao mo. Na kaya mong paglaban ng hustisya ng may dangal. At hindi nila tatalunin ng kasamaan ang kabutihan ng puso mo. Mag-iingat ka, ha? Mag-iingat ka din, ha? Alam ko marami ka natatanggap na death threats. Alam ko kung sino sila. At naninindak lang yung mga yun. Dahil alam nila na meron akong ebidensya sa pagiging korap nila. Pero huwag ka mag-alala. Hindi nila ako matatakot. Kilala mo sila pa? Sige na nga, umuwi ka na. Ingat. Sige pa. Tawagan na lang kita kapag nakauwi na ako. Nak. Mahal kita.
Mahal na mahal din kita. Ingat ah. Sabi pa? Ingat. Simula nung bata ako, ikaw na yung nasasandalan ko. Mahal na mahal po kita. Hindi ko alam ang gagawin ko kapag nawala kayo sa buhay ko. Ayun ni Mama. Nandito lang ako. Ano yung pinakamasakit na trahedyang nangyari sa inyo? Sa pamilya mo? Yun na yung pinatay ang tatay ko. Sinong pumatay sa tatay mo? Sa politiko. Dahil sa work ko rin. Dahil rin sa work mo. Kasi hindi ako sumusuko eh. Gusto lang akong pasukuin. Dahil nga, yung ginagawa ko nga, nararamdaman na nila. Alam ko na ang ginagawa nila. So I was really outspoken na. Nagagalit na ako sa kanila. I have to tell them na, don't do that. Masyado yung tinatraidor ang kabila. So, dapat patas lang. So my dad was with me. Ang sabi ng dad ko sa kanila na, maging okay naman tayo sana. Ganun. Nagsasalita na yung dad ko about the, mga ginagawa nilang abuso. Tapos ako kasi yung pinakamatapang, Tita Mel. Sobrang ang tapang. Kaya hindi nila ako mapatay. So ang tatay ko ang pinatay nila. Ay, naku. Dahil sa galit nila sa akin. Gabi po, Vice Mayor. Magandang gabi rin. Gabi po, Vice Mayor. Magandang gabi. Nakikiramay kami, Roson. My condolences. Nakikiramay po kami. Huwag po kayong mag-alala, Mrs. Tutulong po kami para makamit niyo ang hustisya ng asawa ninyo. Mangyari kaya yun? Kung nasa posisyon na nagpapatay sa kanya. Mara? Bakit naman, Amara? Nawala na ba ang tiwala mo na walang nakakaligtas sa pangil ng batas? Bayaan nyo. Pananagutin natin ang kung sino mang may gawa nito. Pangil ng batas. Meron pa ba nun sa mga tulad mo? Amara, anak, hindi ito ang tamang panahon. Amara, makinig ka sa payo. Huwag mong hayaan lamunin ka ng galit. Hindi nakakatulong ang anumang pagbibintang na walang basihan. Minsan nga, nakakasama pa. Magbanta ka lang ng magbanta. Tandaan mo, hindi lahat ng burot tahimik. Anak, tama na. Tama na. How did you get your justice for the death of your father? Imposible na makuha yun. Kasi nga, pader yun eh. Pader ang binabangga mo. Parang ang hirap kunin ang justice. Oo. Kinuha nila ako sa probinsya kung saan ako. Oo. Dinala nila ako sa lugar na safe. Tinago nila ako for a while doon para tumigil ako. Kasi dahil connected na ako sa kabila, masyadong malakas ang aking sa kanila. Isang tawag ko lang, pag sinabi ko, pakitanggal ito, pakibombahin ito, pakiganito, nagagawa nila. Kasi nga, alam na nila na kaibigan na nila ako sa kabilang side. Oo. So,
parang nagkamali nga, nagkaroon ako, Tita Mel, ng Stockholm Syndrome. Ng ano? Stockholm Syndrome. Stockholm Syndrome. Parang I get to fall in love with the enemy Yes, instead yes, of yes. not. Oo nga. Yeah, because nakita ko naman ang injustice. Ilang buwang nagpalipat-lipat ng tirahan si Amara para magtago sa mga gustong pumatay sa kanya, lalo na at hawak niya ang mga ebidensya na magsisiwalat sa korupsyon sa kanilang pamahalaan. Hanggang sa isakatuparan na sana niya ang kanyang paghihiganti. Ikaw ba ay sumagi sa isip mo yung maghiganti ka? Kilala mo naman sila di ba? Yes, Tita Mel. Naisip mo na maghihiganti Kaya ka. nung next na job ko, nung nag-work na ako, ang lahat ng sahod ko, binibili kong baril. Nag-iiwan lang akong konti kasi sinabi ko naman sa kanila, I will be back. Oh, Neneng! Ano yun? Hindi ko na inabutan ng nanay mo sa bahay, kaya bigay mo na lang sa kanya yan, ha? Galing ka mo sa gobyerno. O ito. Bigay mo sa tatay mo, sabi mo, pagdamutan na lang yan, galing sa gobyerno. Ay, mga kabataan na ba? Ito na lang yata ang natitira, pagkati-atihan nyo na lang. Sensya na. O nga pala, EA, yung sports program na nila sa munisipyo. Sa magaling. Oh, Neneng! Ano yun? Hindi ko na inabutan ng nanay mo sa bahay, kaya bigay mo na lang sa kanya yan, ha? Galing ka mo sa gobyerno. O ito. Bigay mo sa tatay mo, sabi mo, pagdamutan na lang yan, galing sa gobyerno. Ay, mga kabataan na ba? Ito na lang yata ang natitira, pagkati-atihan nyo na lang. Sensya na. O nga pala, EA, yung sports program na nila sa munisipyo. Huwag kang mag-alala. Pagkaantay na lang tayo. Alam mong hindi paghihiganti ang sagot. Ang totoong tagumpay ay yung maipakita mo na sa kabila ng mga ginawa nila, hindi nila masisira ang pagkatao na kaya mong paglaban ng hustisya ng may dangal at hindi nila tatalunin ng kasamaan ang kabutihan ng puso mo. Basketball na palagay ko ay tinatatayo na natin. Hindi naman tatagal kung matapos yun. Ha? Galing yan sa gobyerno, kaya wala kang problema. Nilapit mo sa gobyerno, huwag kang magalala. Konti na lang ang
Nagbago ako. Nagbago ka? Nagbago ako. In what sense? Naisip ko kasi na ang sarili ko ang pinaparusahan ko sa galit ko sa kanila. So the pain is still there eh. Sabi ko, paano kaya ito i-let go? Perhaps I would low down my pride and be humble and accept and forgive. Anong aral ang mapupulot ng televiewers natin sa buhay mo na pwedeng i-apply, hindi naman yung mga katulad ng trabaho mo na gano'n, ano? It's okay. It's okay na magkaroon ka ng ganitong mga pain. Pero you have to remember this. Kasi yung pain ay gumagaling din. Mag-forgive. Tigilan na ang pagpaparusa sa sarili ng galit. Ingat, ingat, ingat ka talaga dyan sa iyong profesyon. Thank you. And God bless you, Amara. Thank you so and your much. family. Thank you. Thank you din. Thank you. Madalas kapag may nagawang kasalanan o krimen sa iyong pamilya, madalas sabihin ng iba na, patawarin mo na. O kaya yung kalimutan mo na lang. Paano ka makakapag-move on? Gayong alam mong malaya pang suspect at hindi niya pinagbabayaran ang krimeng ginawa niya. Ganun na lang ba yun? Ipasa Diyos na lang? Sa kabilang banda, tama rin ba ng isang pagkakamali at pagkakasala ay dapat ding gantihan ng isa pang pagkakasala? Isa itong palaisipan na mahirap sagutin at maraming pwedeng mangyaring resulta o yung kung tawagin man natin ay consequences. Dahil may batas tayong sinusunod, yung batas ng tao at yung batas ng Diyos. Lagi tayong manalangin na sana walang anumang kapahamakan ang mangyari sa ating pamilya. At atin ding ipagdasal na sana yung mga naghahanap ng hustisya, ito ay kanila ring makamit. Ngayon, bukas, at magpakailanman.